Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Ilaw sa Cubao. Mga sumunod na buwan, masaya kami. Simple lang relasyon namin. Walang ludyo, walang mamahaling date. Minsan, sabay lang kami naglalakad papuntang trabaho, hawak kamay. Minsan, nag-uusap kami sa video call ng magulang ko. Ipinakilala ko siya kay nanay. "Ay, ang ganda naman ng jowa mo, anak," sabi ni nanay at namula si Trisha sa kilig. Pero kahit gaano kasaya, may napapansin akong pagbabago sa kanya. Minsan, biglang tahimik siya. Minsan, may mga tawag siyang sinasagot palabas ng kwarto. Mahina ang boses, parang ayaw niyang marinig ko. Isang gabi nagtanong ako, "Trish, okay ka lang ba?" "Oo naman," sabi niya numiti. Pero yung ngiting parang pilit. Hindi ko na pinilit. Naisip ko, siguro pagod lang siya. Pero Diyos ko, mali ako. Isang gabi ng Biyernes, umuwi ako ng maaga galing trabaho. Nakita ko si Trisha, papasok sa isang kotse. Hindi ko kilala yung lalaki. Matanda, mukhang may pera. Umiiyak si Trisha. Hawak ng lalaki yung braso niya. Sumunod ako sa kanila hanggang sa kanto. Pero nawala na yung kotse. Tinawagan ko siya, hindi sumasagot. Kinabukasan, wala siya sa trabaho. Wala rin siya sa boarding house. Tumawag ako sa kanya, off ang phone. 3 araw. 3 araw walang balita si Trisha. Hanggang sa isang gabi, may kumatok sa pinto ko. Siya. Umiiyak. Basang-basa sa ulan. May sugat sa braso. "Mig," sabi niya, halos hindi makapagsalita. "Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo." At bago pa niya masabi ang lahat, biglang may sumigaw sa labas. "Trisha! Labas ka dyan!" Yung lalaki. Nandun siya sa labas ng boarding house. Tumingin sa akin si Trisha, luhaan, at bago pa ako makagalaw, naubusan ako ng oras. Doon ko lang na-realize, hindi ko pa pala kilala talaga ang buong kwento ni Trisha. At doon, natapos ang unang bahagi ng kwento ko. Alam ko, gusto mo nang malaman kung sino yung lalaking yon. Gusto mo nang malaman kung ano yung sinasabing totoo ni Trisha. Sabihin ko na sa'yo, hindi mo ito aakalain. Sa part 2, malalaman mo ang totoong dahilan kung bakit palaging umaalis si Trisha ng tahimik. Malalaman mo rin kung paano nagbago ang lahat, pati na rin kung paano ako natutang magpatawad at kung paano ko rin natutunan na minsan ang pagmamahal hindi laging sapat para panatilihing magkasama ang dalawang tao. Sa mga sumunod na araw, sinubukan naming mag-isip ng paraan. Nagtanong ako ng cash advance sa trabaho. Tinanggihan kasi bago pa lang din ako. Nag-apply si Trisha ng dagdag na part-time. Tinanggihan din kasi puno na ang schedule niya. Isang gabi, umuwi ako at wala si Trisha sa kwarto niya. May iniwan siyang sulat. "Mig, pasensya na. Kailangan kong ayusin to ng mag-isa. Mahal na mahal kita pero hindi ko kaya na ikaw pa ang masaktan dahil sa akin. Sana maintindihan mo balang araw. Umalis siya. Wala akong idea kung saan. Tumakbo ako sa buong Tibaw.
Tinanong ang bawat kilala. Walang nakakaalam. Doon ko na-realize, minsan, ang pagmamahal ng isang tao, kayang gawing sakripisyo ang sarili niyang kaligayahan para lang hindi masaktan ang minamahal niya. Pero minsan din, mali ang paraan. Habang hinahanap ko si Trisha, may tumawag sa akin galing Sorsogon. Si nanay. Anak, nasa ospital si tatay mo. Nagka-stroke. Parang bumagsak lahat ng mundo ko. Sa isang gabi, nawala si Trisha. At ngayon, nanganganib naman buhay ni tatay. Umuwi ako agad ng Sorsogon. Kahit wala akong sapat na pera para sa biyahe. Nangutang pa ako kay Kuya Jerome. Sa ospital, nakita ko si tatay. Nakahiga. Hindi makagalaw ng kalahati ng katawan niya. Umiyak ako sa tabi niya. Hawak ang kamay niya. Tatay, sorry po. Hindi ako nakatulong ng sapat. Pero naalala ko, kahit nahirap siyang magsalita noon, sinabi niya ng mahina, Mig, huwag mong sisihin sarili mo. Ang pagiging anak, hindi laging tungkol sa pera. Tungkol din yan sa pagbabalik. Doon ko naramdaman, kahit gaano man kalayo ang narating ko, kahit gaano man kahirap sa Manila, mas mahalaga palang bumalik ako. Kahit paminsan-minsan lang. Halos 1 buwan akong nanatili sa Sorsogon. Inaalagaan si tatay habang unti-unting gumagaling. Sa gitna nun, wala akong balita kay Trisha. Nag-message ako ng paulit-ulit. Walang reply. May mga gabi na natutulala na lang ako. Iniisip kung nasaan siya, kung ligtas ba siya, kung buhay pa ba siya. Isang gabi, may tumawag na hindi ko kilalang numero. Hello? Mig? Boses ni Trisha. Mahina, umiiyak. Trisha? Nasaan ka? Sa Cebu ako, Mig. Umuwi ako. Kailangan kong ayusin lahat. Tapusin tong problema. Bakit hindi ka nagsabi? Sobrang alala ko sa'yo. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero Mig, nakuha ko na yung pera. Nagbenta kami ng lupa ni Mama. Konti na lang. Matatapos na yung utang. Sa wakas, may pag-asa. Pero alam kong may mali pa rin. Bakit hindi niya ako sinabihan? Bakit ako pa yung huling nakaalam? Pagbalik ko sa Maynila, sinalubong ko si Trisha sa terminal. Sa halip na yakapin siya agad, unang tanong ko, bakit mo ako iniwan ng basta-basta? Akala mo ba wala akong pakialam? Akala mo ba hindi kita mahal ng sapat para tulungan ka? Umiyak siya. Hindi yun ang dahilan, Mig. Ano? Kasi natakot ako. Natakot akong baka isa ka pa sa mawala sa buhay ko nang dahil sa akin. Tulad ni Papa. Namatay siya dahil sa utang na to. Ayokong ikaw pa ang susunod. Natahimik ako. Hindi ko naisip yon. Doon ko na-realize. Hindi lahat ng oras, ang katahimikan ng isang tao ay galit o kawalan ng pagmamahal. Minsan, takot lang yun. Takot na masaktan pa ang mahal nila. Niyakap ko siya. Sorry, pasensya na. Sana next time, wag mo nang itago ang mga bagay na to. Kasama tayo, di ba? Kahit anong hirap. Kasama, sabi niya. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Pero isang araw, may sulat na dumating sa boarding house, galing kay Mr. Reyes. Hindi pa rin daw kumpleto ang bayad. May kulang na malaking halaga. At kung hindi mabayaran sa loob ng 2 linggo, kakasuhan niya si Trisha. Wala na akong maisip na paraan, sabi niya, halos manghina. Doon ko naisip, kailangan kong gumawa ng malaking desisyon.
Nag-apply ako sa isang trabaho sa construction site. Dagdag pa sahod. Pero mas mabigat. Mas delikado. At sa gabi, nagtitinda ako ng street food kasama si Kuya Jerome para sa dagdag kita. Buong araw sa construction, buong gabi sa pagtitinda. Halos hindi na ako nakakatulog. Pero para kay Trisha, kaya ko. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa construction site, may aksidente. Nahulog ako mula sa second floor ng gusaling ginagawa. Hindi kasing taas, pero sapat para masaktan ng husto. Asugatan ng ulo ko, nabali ang braso. Dinala ako sa ospital. Hindi ako makalabas ng ilang araw. Nang malaman ni Trisha, nagmadali siya papunta sa ospital. Umiiyak ng husto. Mig, bakit mo ito ginawa? Sabi ko naman sa'yo, kaya ako natuwa ng mag-isa. Hindi kita hahayaang mag-isa muli. Sabi ko, kahit mahina ang boses ko. Sabi mo nga, kasama tayo, di ba? Umiyak siya ng husto sa tabi ng kama ko. Doon niya sinabi, Mig, mahal na mahal kita. Pero natatakot akong baka isa ka pa sa taong mawala sa akin dahil sa problema ko. Hindi ako mawawala, sabi ko. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi tumatakbo kapag mahirap. Doon lang talaga siya lumalakas. Habang gumagaling ako sa ospital, isang balita ang dumating. Hindi ko inaasahan. Nahuli pala ng pulis si Mr. Reyes dahil sa ibang kaso. Illegal lending at pangloloko sa ibang biktima. Kasama sa ebidensya, yung mga dokumento ng utang nila Trisha. At dahil sa sobrang laki ng interes na singil niya, ipinawalang bisa ng korte ang buong utang nila. Sa unang pagkakataon, malaya na si Trisha sa problemang yon. Mig, tapos na, sabi niya, halos hindi makapaniwala. Tapos na talaga. Niyakap namin ang isa't isa. Magkahalong luha ng lungkot at saya, ng takot at pag-asa. Habang gumagaling ako, sinamahan ako ni Trisha pabalik sa Sorsogon para dalawin si tatay. Doon, sa unang pagkakataon, opisyal ko siyang ipinakilala sa buong pamilya ko. Grabe, kinuwestiyon talaga siya ni nanay. Pero sa huli, niyakap din siya, sabay sabi. Sa wakas, may magaling na babaeng gustong maging kasama ang anak ko. Kahit si tatay, kahit mahina pa sa pagsasalita, ngumiti at tumango, parang nagsasabing, tama ang pinili mo anak. Hindi ko sasabihing perpekto na simula noon ang buhay namin. May mga gabi pa rin kaming nag-aaway. May mga panahon na parehas kaming pagod, walang pera, walang oras sa isa't isa. Pero natutunan namin ang isang bagay, na ang pagmamahal, hindi tungkol sa kawalan ng problema. Tungkol yon sa pagpili, araw-araw, na mananatili ka kahit mahirap. Ngayon, matagal na kaming magkasama ni Trisha. Simple pa rin buhay namin. Parehas kami nagtatrabaho, nag-iipon, nagpaplano. Pero masaya kami. Totoong masaya. Kaya kung meron kang natutunan sa kwento ko, sana ito to. Hindi lahat ng bagay na tinatago ng taong mahal mo dahil sa kawalan ng tiwala. Minsan, ginagawa nila yon dahil sa sobrang pagmamahal nila sa'yo. Natatakot silang masaktan ka. Kaya kung may minamahal kang tao, huwag kang mabibigla sa katahimikan nila. Tanungin mo, kausapin mo. Kasi ang pinakamalaking regalo na kaya mong ibigay sa isang tao, hindi pera, hindi mamahaling bagay. Presensya mo. Ang pananatili kahit mahirap. At kung ikaw naman yung nahihirapan na yon, tulad ni Trisha noon, huwag mong pasanin ng mag-isa ang bigat ng buhay mo. May mga taong handang tumayo sa tabi mo kung bibigyan mo lang sila ng pagkakataon.
Buhay talagang to. Minsan mahirap, minsan masaya. Pero mas magaan ang lahat kapag may kasama kang tunay na nagmamahal sa'yo, sa hirap man o sa ginhawa. Kaya kung meron kang mahal sa buhay mo ngayon, yakapin mo. Sabihin mo, kasi minsan, ang huling sulok lang ng Manila ang nagtuturo sa'yo kung ano talaga ang ibig sabihin ng umuwi. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang tao. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung may minahal ka rin ng ganito kalalim, i-share mo to. Baka may kailangan lang marinig na hindi siya nag-iisa.